Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 2 katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Pangasinan at Ilocos Norte. Mas mainit na panahon asahan sa Semana Santa ayon sa Pag-asa. Presyo ng ilang gulay bahagya ng tumaas ilang araw bago ang Semana Santa. At ilang pasyalan sa Hilagang Luzon nagsimula ng dagsain ng mga bisita. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, maghanda dahil sa paglakas ng umiiral na easterlies ay asahan na umano ang mas mainit na panahon sa darating na Semana Santa ayon sa Pag-asa. Kaya naman ngayon pa lang nagpaalala na ang otoridad lalo na sa mga bibiyahe, mamamasyal at ma-expose sa matinding sikat ng araw. Tutukan sa report. Katatapos lang ng klase ng estudyanteng si Janji mula sa Dagupan City. Naabutan namin siya nakasilong sa ilalim ng punong kahoy. Sa tindi raw kasi ng init ng panahon ay halos hindi nito kayanin at sumasakit ang kanyang ulo. Tila tumatagos din daw sa kanyang balat ang init ng panahon. Medyo nahilo po. Umiinom po ng tubig o... Ramdam din ni Aling Emeline mula sa Labrador, Pangasinan ang epekto ng mainit na panahon. Madalas daw na mag-dry ang kanyang balat, kaya naman palagi siyang umiinom ng maraming tubig. Ay, wag nang gumala, wag nang lumabas na kung hindi lang importante itong lakad namin. Magkulong na lang sa bahay, tutok sa ventilador. Sa monitoring ng Pag-asa, naglalaro sa 44 hanggang 46 degrees Celsius ang damang init o heat index sa Dagupan City sa nakalipas na mga araw. Sa ngayon, mas lumalakas pang easterlies, kaya asahan daw ang mas mainit na panahon sa Semana Santa. Depende yan. Hindi natin inaalis yung posibilidad na bababa, tataas. Kasi nasa dry season pa rin tayo. Kaumpisa pa lang natin sa panahon ng tag-init. Pinag-iingat ng Health Authority ang publiko sa iba't ibang uri ng sakit, lalo na ng skin diseases. Sa ganitong mainit ang panahon, mahalaga raw ang proper hygiene. Ang skin diseases po ay caused po by several bacterial or fungal infections na dala po ng poor sanitation after po ma-expose sa init ng araw. Inaasahang papalo pa sa lampas 50 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. Sa ngayon daw, hindi pa nararanasan ang peak ng mainit na panahon. Posible itong maranasan sa kalagitnaan hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon pero magpapatuloy ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Ilang lugar naman ang makakaranas din ng maalinsangang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITZZ at easterlies ang dominanteng weather systems na iiral at makakaapekto sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa lang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces, Quirino at Pangasinan. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, ilang araw bago ang Semana Santa, kamustahin naman natin ang presyo ng mga gulay. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kung noong nakarang mga araw ay nasa 10 piso lamang ang kada kilo ng kamatis, ngayon, ilang araw bago ang Semana Santa ay doble na ang presyo nito. 5 hanggang 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng mga gulay sa Mangaldan Public Market ilang araw bago ang Semana Santa. Nagsisimula na rin daw tumaas ang demand sa gulay. Medyo tumataas, madam. Dahil sa, kasi, maghuhulog tapos Konting supply ba? medyo, nagtataka sila kasi tumataas, madam. Ang presyo. Oo, madam. Tuloy-tuloy hanggang Holy Week, sir, kaya? O,
Tuloy-tuloy yan, madam. Sa ngayon, nasa 50 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng patatas, 80 pesos ang kada kilo ng pipino, wumbok at benguet beans. Nasa 20 pesos naman ang per kilo ng kamatis, habang 60 pesos ang kada kilo ng ampalaya at sitaw. Ramdam na rin ng mga mamimili ang pagtaas sa presyo ng gulay. Inaasahan na rin daw nila ang pagtaas sa presyo pagsapit ng Semana Santa, kaya tamang pagbabudget na lang daw ang gagawin ng mga mamimili. Mahal na araw na po. Paano ang budgeting, mama? Kinakasya po, binabudget po. Samantala, tiniyak ng mga magsasaka at mga negosyante sa Benguet na sapat ang supply ng highland vegetables. Maraming nakapila na gulay doon sa farmers sa pilahan ng gulay. Chris, ayon sa mga negosyante, asahan daw ang pagtaas pa sa presyo ng gulay sa mga susunod na araw, lalo na sa mismong Semana Santa. Pero hindi naman na raw ganun kataas yung increase sa presyo ng gulay. Karaniwan daw dyan ay papatong na lamang ng nasa 5 hanggang 7 pesos per kilo. Samantalang panawagan, Chris, ng mga vegetable farmers, ganun din ng mga traders, sa mga consumers, ay bumili ng mga local na gulay at hanggat maaari iwasan ang pagbili doon sa mga imported na gulay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isang lalaki ang patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa concrete barrier sa San Fabian, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Isang rider na lalaki ang natagpo ang sugatan at walang malay sa diversion road sa Barangay Longos, San Fabian, Pangasinan kahapon ng hapon. Itinakbo sa ospital ang biktima, ngunit kalaunay binawian din ng buhay. Siya ay nagmamaneho ng motor and allegedly nakainom. And then sa may sharp curve, aksidenteng tumama doon sa may barrier at tumilapon doon sa may bukid, sa may Calamansi Plantation. At nag-sustain siya ng severe head injury. Nakilala ang biktima na si Narciso Broquin Garcia III, 43 anyos na residente ng Barangay Palwa, Mangaldan, Pangasinan at isang security guard. Ayon sa kaanak, pauwi na sana ang biktima na nagpunta sa baybayin. Lahat ng mga residente doon, kung malayo sa kabahayan, hindi nila nakita. Walang nakita. Biglang may napadaan lang na concerned citizen na nag-report sa pulis ng San Fabian. Patay rin ang 16 anyos na babae matapos bumangga sa puno ng Nara ang minamanehong motorsiklo sa Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon, matapos umanong makipagtalo ng biktima sa kanyang boyfriend, kinuha nito ang motorsiklo at pinatakbo hanggang sa bumangga sa puno. Sa lakas ng aksidente, tumilapon ang biktima at humandusay sa kalsada. Agad namang itinakbo sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Kasama si Ron Taniedo, Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Simpleng selebrasyon ng graduation at recognition day ipatutupad sa Mangaldan National High School. Silipin sa report. Sa inilabas sa DepEd Memorandum No. 027 Series of 2025, ipinagbabawal ang marangya o bonggang selebrasyon ng end of school year rites o graduation ceremony. Ito raw ang mahigpit na babantayan ng Department of Education sa Region 1. Ipinagbabawal din ang paniningil ng kontribusyon sa mga magulang. Anumang gastusin na kakailanganin para sa graduation ceremony ay kukunin sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng isang eskwelahan. Ang mga graduation and moving up ceremonies ay dapat na simple pero makabuluhan at ito ay may sasagawa na hindi magarbo at di kinakailangan ang mga mamahaling kausutan at yung mga tinatawag na extraordinary venues. Sakali naman daw na napagdesisyonan ng PTA na magkaroon ng graduation contribution para gawing extra special ang once-in-a-lifetime experience ng isang graduating student, papayagan naman ito. Pero hindi pwedeng obligahin o gawing mandatory ang paniningil ng kontribusyon. Doon lang pa sa may gusto, hindi po nila pwedeng pwersahin kasi ito ay magiging voluntary contributions po kasi ito, ma'am. In accordance sa ating no collection policy, kahit na may agreement po pero may mga sabihin na natin walang kakayahan na mag-contribute, hindi po nila sila pwedeng pilitin. Mas okay po, ma'am, na wala pong contribution para yung ibabayad na lang, ibibili na lang ng pagkain.
Dapat din daw na isaalang-alang ang magiging venue ng graduation ceremony ngayong mainit ang panahon. Ngayong buwan ng Abril, asahan daw ang mas mataas na heat index sa buong bansa. At kasabay ng selebrasyon ng mga graduation ceremony, ang kautusan ng Department of Education na isagawa ang graduation ceremony sa mga venue tulad na lamang ng covered court na mayroong sapat na mga bentilasyon. Dapat din daw na iwasan ang graduation ceremony sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nakaschedule sa April 14 hanggang April 15 ang graduation ceremony para sa school year 2024-2025. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inihahanda na ang dinarayong simbahan na nasa tuktok ng burol sa bayan ng Kasiguran sa lalawigan ng Aurora ngayong nalalapit na Semana Santa. Bukod sa paglilinis ay binago rin ng bahagya ang disenyo nito upang mas maging kaaya-aya sa mga darayong deboto. Mainam ito sa mga gustong magnilay-nilay ngayong mahal na araw dahil tahimik at malamig sa lugar. Dinarayo ang simbahan dahil sa umano'y milagrosong imahen ni Santa Maria na nakalagak sa lugar at pinaniniwalaang nakapagpapagaling ng mga sakit o karamdaman. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa kote na ng pulisya ang umano'y notorious na magnanakaw sa Mangaldan, Pangasinan sa bisa ng warrant of arrest. Nasa kustodiya na ng otoridad ang 22 anyos na akusado. Ayon sa mga otoridad, ilang beses na raw itong nahuli sa mga kasong pagnanakaw. Umaasa ang pulisya na mababawasan ang mga insidente ng nakawan sa bayan ngayong naaresto na ito. Tumagin ang humarap sa kamera at magbigay ng pahayag ang akusado. Ito yung umaakyat sa mga bahay. Actually, may mga yung na-file na kaso sa kanya, no, nakuhanan siya ng CCTV footage doon sa pag-akyat sa bahay ng mga biktima niya. Road elevation at konstruksyon ng drainage system sa Lasip Road sa Calasiao, Pangasinan, puspusan. Tutukan sa report. Simula kahapon, April 7, isinara na sa mga malalaking sasakyan ang bahagi ng Lasip Road sa Calasiao, Pangasinan. Tanging light vehicles lang gaya ng motorsiklo at tricycle ang pinapayagang dumaan dito. Ito ay upang bigyang daan ang ginagawang road elevation at drainage system sa lugar. Ayos lang. Kesa naman ganun yung daan, hindi ka rin makakadaan. Lubak-lubak. Makatutulong daw ang proyekto para maiwasan ang pagbaha sa lugar, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon sa POSO, nakahanda sila sakaling magbigay ng direktiba at kailangang isara sa lahat ng uri ng sasakyan ang buong kalsada. May nakatalaga na ring mga traffic enforcer sa entry points ng Lasip Road upang magmando ng trapiko sa lugar. Mayroong na nakalagay doon na advisory na road close para hindi na sila maabala. Umikot na lang po sila sa may Nalsian Pugo. Nalsian Pugo. Dahil bukas na po yung Nalsian Pugo. Oh, bukas naman po yung Nalsian Pugo. Maaari po silang dumaan doon papuntang Dinalawan. Nagsayang ang botol. Para hindi na sila maistorbo dyan sa Lasip. Maaari namang dumaan ang mga motorista sa Pugo Nalsian Road kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Pitong kandidato sa Dagupan City inisyuhan ng notice ng COMELEC dahil sa campaign materials na nakakabit sa ipinagbabawal na lugar. Sundan sa report. Inihahanda na ng Commission on Elections sa COMELEC ang notice na i-issue sa 7 local candidates sa Dagupan City. Kaugnay ito sa nakitang paglabag ng COMELEC sa mga campaign poster na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar gaya sa punong kahoy at poste ng kuryente. May ilang campaign materials din na oversized o hindi akma si tinakdang sukat ng campaign material. Kapag na-receive na ho ng kandidato yung notice, meron lamang silang 3 days to comply na tanggalin
or i-tear down yung mga unlawful campaign materials. Sa oras na hindi tumalima ang kandidato, ay isusumitin na ng COMELEC ang kanilang final report sa Legal Department ng COMELEC Central Office. Kasunod nito, may isyuhan ng show cause order ang isang kandidato at pwede itong makaapekto sa kanyang kandidatura. Halimbawa, nasampahan ho ng formal complaint, pwede hong mag-issue ang COMELEC later on ng suspension order to proclaim yung mga candidates na nagbabiolate ng ating Fair Election Act. Samantala, sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng Pangasinan PPO sa iba't ibang bayan. Nakatakdang magdagdag ng pulisya sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. Bukod sa mga kandidato, kabilang din sa mga minomonitor ng mga otoridad ang mga supporter. Meron pa rin tayong regular na COMELEC checkpoint. Yes, opo. Hindi po mawawala yan hanggang matapos itong eleksyon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mainit-init na balita, mas mababa sa 2 milyong Pilipino ang walang trabaho o unemployed nitong Pebrero. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 1.94 million ang unemployed o katumbas ng 3.8% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa 2.16 million na walang trabaho noong Enero. Kabilang sa mga sektor na pinakamaraming bagong trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero ay sa wholesale at retail, construction, manufacturing at pangingisda. Mas kaunti rin ang mga underemployed o may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 6.47 million na underemployed noong Enero, halos 5 million ang underemployed nitong Pebrero. Kalaboso naman ang isang construction worker matapos na mahulihan ng baril at droga sa drug buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Lawag City. Ayon sa pulisya, isang pakete ng droga na may 1.1 gram ang umano'y ibinebenta ng suspect sa pulis na nagpanggap na buyer. Bukod dito, nakuha rin sa kanya ang 2 pang pakete ng hinihinalang shabu, tutor at ilang resealable plastic sachet, isang caliber .22 pistol na may magazine. Sa kabuuan, umabot sa 3.7 grams ng shabu ang nakuha na may mark value na mahigit sa 26,000 pesos. Ayon sa pulisya, matagal na minamanmanan ang suspect dahil sa iligal na gawain. Maharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Samantala, binigyang pagkilala ang GMA Network sa 27th Reader's Digest Trusted Brand Award. Sa ika-9 na taon, iginawad sa Kapuso Network ang Platinum Award para sa Most Trusted Network. Tinanggap yan ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Department, Reggie Bautista. Kinilala si GMA Integrated News Anchor Mel Tiangco bilang Most Trusted TV Host for News and Current Affairs. Hirap ang makamtan ng buong-buo ang pagtitiwala ng publiko sa iyo. All you need to do is what is right. It's simple. Just do what is right. And people will trust you. Aside from our news organization being governed by an ethics and editorial manual, yung integrity and transparency is a way of life in GMA. Isa yan sa pinapahalagahan nating corporate value. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magkakaroon na ng 30 araw na uninterrupted o walang putol na flexible vacation ang mga guro sa ating bansa. Ayon po yan sa Department of Education. Batay sa inamyendahan ng polisiya ng DepEd, pwede itong gamitin ng mga guro mula April 16 hanggang June 1, 2025. Maaari raw itong tuloy-tuloy
o kaya naman ay may putol. Habang nakabakasyon, hindi obligado ang mga guro na sumali sa anumang gawain sa paaralan. Paraan daw ito para bigyan ng karapatan o nararapat na pahinga ang mga guro ayon kay Education Secretary Sani Angara. Hindi sakop ng kautusan ang mga school head ayon sa DepEd. Matinding sugat sa ulo ang ikinasawi ng isang rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa puno ng akasya ang minamanehong motorsiklo sa kahabaan ng barangay Pias Sur, Curimaw, Ilocos Norte noong linggo. Sugatan naman ang angkas nito. Sa investigasyon, patimog ang direksyon ng motorsiklo na matulin ang patakbo. Nawala ng kontrol sa manibela ang driver at bumangga sa malaking puno ng akasya. Ayon sa pulisya, inamin umano ng sugatang angkas na nakainom sila nang mangyari ang aksidente. Joint exercises, pagkakataon para makita ng Philippine Air Force ang jet model na posibleng bilhin. Silipin sa report. Dinig ang alingaw-ngaw ng US at Philippine jets sa pagbubukas ng Cope Thunder 2025 joint military exercises sa Clark Air Base, Pampanga. 4 na Philippine FA jets ang sasabak sa isang linggong pagsasanay. Pero pagkakataon din ito para makita nila ang kakayahan ng 12 F-16 fighter jets na dala ng Amerika. Ito rin kasi ang modelong posibleng bilhin ng Pilipinas sa halagang 5.5 billion pesos. We will validate our tactics, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for a much capable multi-role fighter. We're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept. Proud namang makatulong sa Pilipinas ang ilang US servicemen na may dugong Pinoy na kasama ng US contingent. Napakasarap ng pakiramdam na maisuot ang uniform namin dito sa bansang kinalakihan namin. Mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dating-dati pa. Kalahok din bilang observers ang mga piloto mula Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand at Japan. Napagpasyahan ng Philippine Air Force na payagang lumipad ang FA-50 fighter jets para makasama sa Cope Thunder exercises. Ilang araw matapos isara ang aircraft incident investigation sa bumagsak na FA-50 jet sa Bukidnon noong nakaraang buwan. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Paggawa ng graduation garland na gawa sa fuzzy wire, kumikita ang kabuhayan ng isang ina sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Simula ngayong linggo, inaasahan na ang kabi-kabilaang graduation ceremony para sa school year 2024-2025. Kasabay nito, kumikitang kabuhayan ng 38 anyos na ginang mula sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan ang paggawa ng garland na gawa sa makukulay na fuzzy wire o wire rod na napalibutan ng soft fiber. Dating nagtrabaho sa flower shop si Jocelyn de Guzman, kaya't madali na lang daw para sa kanya ang gumawa ng mga graduation garland. Sinubukan namin gumawa, okay naman po. Kaya dito na lang kami sa fuzzy wire ngayon, ma'am. Pag wala po akong trabaho, ganito pong ginagawa namin, ma'am. Dati ay mga papel lamang ang ginagamit niyang materyales sa paggawa ng garland. Pero mas maganda raw at pwede pang itago ang mga graduation garland na gawa sa fuzzy wire dahil matibay ito. Sa pag-aral ng mga anak namin, tapos sa mga financial po. Malaking bagay, ma'am. Opo. Mabibili lang sa halagang 50 pesos ang kada piraso ng graduation garland na gawa sa fuzzy wire. Gumagawa rin ng mga pang-display sa bahay si Jocelyn mula sa fuzzy wire, gaya ng mga bulaklak na ito. Ayon kay Jocelyn, kahit mga stay-at-home mom, maaaring magnegosyo. Kailangan lang ng diskarte at tiyaga. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ilang pasyalan sa Hilagang Luzon nagsimula ng dagsain ng mga bisita. Silipin sa report. Malaparaisong ganda ng tanawin, presko at lunti ang kabundukan. Yan ang binabalik-balikan sa Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Dagdag atraksyon ang mga rock formation at ang malamig na tubig sa talon.
Ayon sa Tourism Office, pwedeng akyatin ang bundok pero kailangang magpasama ng tour guide para ligtas ang pamamasyal. May mga floating cottages at bangka na pwedeng rentahan para makalapit sa mismong talon. Dinarayo naman ang Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte. Iba't ibang water activities ang pwedeng masubukan gaya ng speedboat, banana boat at water cycling. May paupahang salbabida kung balak magbabad sa tubig. Mala giant swimming pool ang kulay asul na dagat. Bonus pang masisilayan ang mga turbina sa gilid ng dagat. At sa Calayan, Cagayan, dagsana ang mga turista sa mga baybayin. Ayon sa MDRRMO, sunod-sunod na ang pagdating ng mga turista simula pa noong Biyernes. Inaasahang magdadagsaan pa ang mga bisita sa Holy Week. Sapat naman daw ang mga homestay sa lugar. May mga nakabook na raw para sa Holy Week. Glam Calicdam, Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.